Hi guys, setup natin ngayon ang Redream guys, yan yung Dreamcast emulator mga idol. Syempre pag open nyo, tagilid nyo muna mga lodi. And then piliin nyo guys dyan yung light mode, yan sa baba guys, yan. Tapos tap nyo yung go to library, tapos tap nyo kung meron yung folder. And add directory tayo mga lods. So yan, punta lang kayo ng memory card, ng SD card, yan, SD card, tapos retro relic. Yan, tapos punta kayong Dreamcast. Yan, tap nyo lang yung Dreamcast guys, and then use this folder. Yan, napakabilis na niya i-setup mga idol. Punta lang kayo ng games, and yun na guys, naka-setup na yung mga games dyan. So next naman, para tatanggalin yung mga controller sa screen mga idol, ganito lang niya ka-basic mga lodi. Punta lang kayo ng settings, yan. May 3 dots dyan guys sa gilid, yan. Settings, tapos punta kayo ng input. Yan, tap nyo yung input mga lodi. Tapos yan, port A. Tapos tap nyo sa taas din, yun yung may controller. Tapos gawin yung disabled mga lods. Tap nyo disabled. At yun na, wala na yan mga lodi. Now playing and resume game. At yun na nga guys, wala na siya controller. Next naman guys is Citra mga idol, 3DS emulator mga lodi. So get started, tap nyo lang yung get started na yan. Grant permission, pero may option kayo dyan guys, pwede nyo i-next yan mga lods ha. Pwede nyo skip yan. Kung gusto nyo i-grant permission, kayong bahala. Pero yan, select user folder. Suggest ko, punta lang din kayo ng memory card. Tapos sa 3DS na lang din na folder ilagay sa retro relic. Tapos 3DS, para sama-sama na sila doon mga lods, diba? Use this folder and allow. Yan, okay nyo lang yan. And then next nyo lang mga lodi. Yan, next nyo lang mga lods. Tapos sa games naman mga lods, syempre tap nyo lang yan. And then 3 slots. Tapos SD card, retro relic, 3DS, yan, tap nyo lang yung 3DS folder. Tapos use this folder. Yan, ganyan lang kabilis yan mga lodi. Tapos next nyo lang, done, continue. And then yan, na lahat ng mga games ng 3DS natin mga idol. Meron lang kabilis mag setup ng mga games. Paano naman tatanggalin yung mga controls dito sa screen? Siyempre punta kayo sa settings, tapos overlay options, and show overlay, tap nyo lang yan para mawala yung check. And then, tap nyo screen, and yun na nga, wala na yung controller natin. Paano naman gagawin isang screen lang kung gusto nyo talaga ng isang screen lang? So, settings, punta kayo, tapos dyan, sa landscape, tapos single screen nyo lang, tap nyo lang single screen, at yun na, isang screen na lang siya mga idol. Setup naman natin guys yung Dolphin emulator mga lodi. So tap nyo lang yan mga idol, tapos yes nyo lang mga lodi. So dalawa yan, may GameCube sa Wii. So ang gagawin nyo dyan guys, syempre GameCube muna tayo. Add games, tap nyo muna yung mga lodi. Punta kayong SD card ulit, tapos retro relic. Yan, tap nyo lang yan mga lodi. Tapos hanapin nyo lang dyan guys yung GameCube mga idol. So yan, ito yung GameCube dyan mahal sa pangatlo. Yan, tap nyo lang. And then syempre pag lumabas na yung games, use this folder. Yan, allow nyo guys. At wait nyo lang lumabas yung mga image kusa naman yan, especially pag may wifi kayo, kusang nalabas yung image nyan. Tapos Wii naman, sa Wii same lang din ang gagawin nyo mga idol. Tap add games, tapos yan, SD card, retro relic. Tapos Wii naman ang hahanapin nyo, nasa pinakababa yung pinaka-Wii nyan guys, yung Wii folder, nasa pinakababa yan. Tap nyo lang yan mga idol, and then use this folder, allow. At gano'n, napakabilis lang mga idol, sobrang bilis lang niyang i-set up. Ngayon, para naman i-set up yung controller dito sa Dolphin mga lodi, kailangan bago nyo open yung Dolphin, nakakonect na yung controller mga idol ha. Pupunta kayo settings, sa GameCube muna tayo, GameCube input, tapos standard controller, tap nyo lang yung, yan, tapos tap nyo yung device, tapos piliin nyo kung ano yung controller yung nakakonect. So yan, wireless controller, tapos yan, mapping nyo na yan guys, i-mapping nyo na ng manual yan. So A, B, bahala kayo kung anong gusto nyo, pero yan, sundan nyo na lang ako sa video guys kung ano yung tinatap ko, diba? Kayo nang bahala dyan mga lods kung ano yung mas gusto nyong settings dyan mga idol. Tapos pagkatapos yan mga idol, pag naset nyo na yan, okay na yung ating controller. Next, para naman setup yung sa Wii mga lods sa Dolphin.
So punta lang kayo dyan sa Wii, tapos sa settings ulit, tapos Wii input mga idol, tap nyo lang yung Wii input. Tapos emulated Wii remote, tap nyo lang din yan yung settings nyan. Tapos device, connect nyo lang din, diba? Tapos punta kayo dito guys sa extension, yung nunchuck gawin nyo yung classic. Yan, tap nyo lang yan guys, tapos classic, tapos settings na kayo. Tapos yan, pwede nyo nang i-mapping yan ng manual. So kayo nang bahala dyan, pare sa akin mga lods, diba? Kayo nang bahala dyan, pwede nyo gayahin, diba? Pwede kayong magsarili ng sarili nyo setup. So kayo nang bahala mga lods. Pagkatapos nyo na yung sa lipad dyan, okay na yan mga lodi, at nagagamit nyo na siya ngayon sa Nintendo Wii. Setup naman natin guys yung Vita 3K, so tap nyo lang yan mga idol. Tapos yan, sa language, English United States lang. Yan, naka-V naman yan. Tapos next nyo na lang mga lodi, tapos next nyo na lang ulit yan. Tapos ito guys, gawin nyo dito, tap nyo lang yung install firmware. Diba parehas may X yan, dalawa. So install firmware, SD card, and SD card, tapos retro relic. Tapos hanapin nyo dyan guys yung PS Vita. Yan, tap nyo lang yan. Tapos hanapin nyo yung firmware. Yan, tap mo lang yan mga lodi. Yan, tap mo lang din yung file. So wait mo lang yan matapos mga lodi. So after nito matapos, tap mo ulit yung yung input, yung install firmware file. Yan, tap mo ulit yan kasi V na yung isa, tapos yung X naman. Kailangan dalawang V yan mga lodi. So SD card ulit, SD card, tapos punta ulit kayo ng retro relic, tapos PS Vita, and then font package. Yan, tap mo lang yan, tapos tap mo yung nasa loob nyan. Hindi mo na kailangan mag-download, lahat ng kailangan mo nasa retro relic na. Okay mo na yan mga lods, and then yan, pagpares sa lang V, next mo na yan. Yan, next mo lang ulit yan guys, next nyo lang, and okay na. Ganun lang kabilis yung setup yan mga lodi. Tapos punta ka sa baba, close mo lang yan lods. Tapos create user ka, ikaw nang bahala kung anong gusto mong username. Kaya user 1. Yan, tap mo lang yung confirm, and okay mo lang. Suggest ko, tap mo na rin yung automatic user para hindi ka na pabalik-balik dyan. So yan, ganoon lang kabilis mag-setup nyan mga lodi, diba? Ngayon mag-add naman tayo ng games. Tap nyo yung file, tapos install zip, tapos select file mga idol. Ganun pa rin, punta kayo ng memory card, ng SD card mga lodi, tapos retro relic pro, tap nyo lang din yung folder, PS Vita. Yan, pag nakita nyo na yung game na gusto nyo guys, tap nyo lang mga idol, and then wait nyo lang siya matapos mag-loading. So wait nyo lang, medyo matagal pag mas malaki yung file, medyo matagal. Pag mas maliit, mabilis lang siya talaga. Wait nyo lang yan. Yan, pag okay na mga lodi, okay nyo lang mga lods, tap nyo lang yung okay. So lalabas dyan yung game. So yan, example at Attack on Titan mga lods, tap nyo lang yung game. And then yan, tap nyo lang start. So napapansin nyo guys, meron pa rin controller sa ating screen. So ang gagawin yan mga lodi is ibaback nyo lang yan mga idol. Yan, back nyo lang yan, balik nyo lang, tapos escape nyo na lang para mas mabilis. Yan, tapos yan, kung lubas na ganyan, close nyo lang. And then punta kayo ng controls. Yan, controls mga lods, and overlay. Tap nyo yung overlay. Tapos show gamepad overlay, tap nyo lang yan mga lodi. And after nyan mga lods, X nyo lang, and then balik kayo sa laro. Pansin nyo wala na siyang controller. So I hope nakatulong sa inyo yung ating guide. Salamat sa pag-purchase ng retro relic. So yan, maraming salamat. Kita-kita lang tayo sa live. Bye guys!